I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng other person. So, magsimula na tayo. So, sa side mo, sabihin nating nagkaroon ng problema. At wait lang, nahulog yung headset ko. Yung problema ay may kinalaman sa friendship. Ano to? Wait lang. Oo nga parang nagwo-worry yung iba sa inyo tungkol sa friend. So, iniisip ko kung pinagsisilosan ba ang friend. More like new friend. New friend. So, itong other person ay new friend. Nakalimutan ko ano pala to, third party situation. Munti ko na malimutan. Ang dating ito nga probably friend to. More like bagong friend mo o bagong friend niya. Na para bang nangamba ka. So, siguro nga na-alarma ka o nagselos. Pero tingin ko nag-end na yon. Nag-usap na kayo, wala na yung problema. Napag-usapan niya na, tapos na. Nagkaroon na ng clarity. Kung pupunta tayo dito sa other person, dito sa new friend o friend, basta friend, regardless kung old, new, pero more like hindi pa matagal yung friendship nila. Sabihin natin matagal. Pag matagal kasi mga 5 years na yan and above. Pero ito less than 5 years. Current situation nila, Six of Spades, Two of Hearts, at Three of Spades. Mukhang break na sila. Kaya siguro nagkaayos kayo dito. Ang dating kasi, tinatry nila i-work out ang connection. Kasi connection to. Pero nag-fail. Dahil may 3 of Swords tayo.
Parang naghiwalay na sila. So, ganun eh. Parang di nag-work. Ayan, tumabit. Nahirapan silang i-work out yung connection. Siguro nga dahil mahirap talaga third party situation kasi ito. Anyways, parang nagka-developan sila o nagkagustuhan nang di sinasadya. Yun na rin yun, develop. Pero again, more like friend to, co-worker. Pero hindi nag-lead sa long-term partnership. Sabihin natin, eto, may partnership tayo dito. Two of hearts. Eto, sabihin natin, may counting pagbabago, improvement. Pero sabihin natin, yun nga, nagka-developan pero hindi nagtagal. Panandalian lang. Siguro dahil ikaw ang pinili. O dahil nagkaayos na kayo kasi Ace of Hearts ay parang nag-end yung problem. Yung relationship problem. Parang bumalik ulit yung love. New beginning ng love. New feelings. New relationship. Pero wait lang. Lumalayo to. Anyways, anong feelings nila sa isa't isa ngayon na break na sila? Kuha tayo bang deck? So, ito nahulog na to. Dito side ng other person. At side ng person mo. Chasing. Finality. Oh, di ba? Sakto sa Three of Swords. Finality, oh. Yun din yung sinasabi dito, oh. So, ito kwento dito. Current feelings ng other person sa person mo. Ito, naalala niya ang nakaraan nilang dalawa kasi break na nga sila. Bittersweet, dwelling, reminiscing, memories, hopeless, sinking, despair, falling apart. So, depression nowadays kasi feeling niya hindi na sila magkakaayos. Mahal niya pero hindi pwede, di ba? O dahil ayaw na sa kanya, ikaw nga ang pinili. Kasi tingin ko ikaw yung orig. So ito, despair. Despair siya ngayon. Ano ba Tagalong despair? O desperado. Malungkot. Ito, curse, hex, witchcraft, negative mind. So, alin man dyan ang pwede. Diba? Sa nangyayari ngayon. Depende sa case ng iba sa inyo. Baka, kasi, pinaritwalan to ng iba sa inyo. Ritual, gumamit ng curse, gayuma. Ewan ko, gumamit siguro ng witchcraft kasi may witchcraft tayo dito.
So, feeling niya siguro, kinurse mo siya, o ginamitan mo siya ng witchcraft, kaya sila nag-break. O hex. Kasi may curse tayo dito. O pwede rin naman kung hindi applicable sa'yo yun. Na ginawa mo yun. Kung hindi mo ginawa yun. Nowadays, pessimistic siya. Negative mind eh. Ngayon, dito tayo sa person mo. Feeling ng person mo, twin flames sila. Nitong other person. Ito, chasing. More like yung other person yung nag-chase sa kanya. Pero ayaw niya. Tinigilan na niya. Yung person kasi parang dating naghahabol yung other person pero ayaw ng person mo. Kumbaga, binulok niya o yung person mo na yung kusang lumalayo. Nag-stick siya sa decision niya na hindi sila pwede. So, ayan, habol ng habol. Yung other person pero ayaw na talaga. Kaya ayan. Hopeless yung other person. Sobrang lungkot niya ngayon. So, sa sobrang lungkot niya, feeling niya, kinulam mo siya. O pinabarang. Pero ang totoo, sariling decision to ng person mo, na iwan siya. O pwede rin nga, yung iba sa inyo, who knows? Baka nga, ginamitan ng hex, witchcraft. So, kung guilty kayo, sa bagay na yon na ginawa nyo yon, kaya ayan, alam niya, o may intuition siya na ginamitan mo siya ng ganyan. Hex, witchcraft, kung totoong ginamitan mo. Para may awareness siya. Pero kung wala, di ayan, sa sobrang lungkot niya, dahil naghiwalay sila, nagtamang hinala siya, na ginamitan mo siya ng witchcraft, hex, o pwede rin namang nawawala na siya talaga ng pag-asa, hopeless, negative mind, pessimistic siya. Magkakaayos pa sila. Dahil nga kusa nang lumalayo yung person mo. Ayaw na, sabi dito, farewell, leave behind, close siya. Siguro dahil toxic. Kasi sabi dito, chasing, pursuit, toxicity, resilience. Toxic in a way na, in a relationship na kasi kayong dalawa. Buti naman natauhan siya. Na hindi talaga pwede. Although gusto niya rin. Pero, nanaig ang rational mind niya na mag-stick sa iyo. Pero again, more like friend to. Friend o co-worker na less than 5 years nakakilala. Anyways, hanggang dito na lang. Ang kati, teka. Hanggang dito na lang. Goodbye for now. Kati.